Yan po ang maliwanag na katotohanan, mga minamahal ko. Kaya kung gusto ni Pedro, yung gayong uri ng pananampalataya niya ang gawin niya, kung dinirinig siya ng ama't nadarama niya sa gayong kaparaanan, pabayaan mo siya. At kung ikaw naman ay ganyang kaparaanan ang kagustuhan mo at nadarama mo ang ama, magpasalamat ka. Subalit kailanman, hindi mo maaring hatulan ang kapwa mo sa ginagawa niyang pananampalataya. Sapagkat nananampalataya man kapwa ang tao, iba't iba naman ang pananampalataya nila, subalit ang tuwirang ko lamang ituturan, ang makatotohanan, ang siyang kinalulugdan. Buhay po ba ang Diyos? Sa gawa, sa salita, sa paghahari ng Ama sa lupa, makikita mo kung paano ang kanyang ginagawa. Oh, tabi-tabi, eto po. Halimbawa, ayaw mo bang nasasaktan? Kumuha ka ng solo mo, wag yung mayroong kang kasawsawan. Para kapag sumausaw kayo, hindi nabubunggo kamay mo kung ayaw mo nang masikip. Gusto mo pala ng solo, maluwag at wala kang hirap, kumuha ka ng sarili mong sausawan. At kapag naman ikay nasikpan o dili kaya'y natamaan ng kamay, magrireklamo ka, sasabihin mo, "Hey, nadunggol mo eka ang kamay ko, nagkalagkit tuloy ako." O bakit hindi ka kumuha ng sarili mo? Ano ang ibig sabihin noon? Hindi ka nagninilay, gumagawa ka na lamang, sapagkat ayaw mong manindigan sa sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, anong talinghaga ito? Maraming kaukulan. Halimbawa, ayaw mong nahihirapan ang puso mo sa pag-ibig. Kumuha ka ng ikaw lang ang mamahalin niya. Huwag yung ilan kayo, tapos masasaktan ka. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan, sapagkat kung alam mong kapwa nag-iibigan kayo lamang dalawa, kayong dalawa ang gagamot sa puso ninyo at kayong dalawa ang titigibin ng Ama sa malalim na pagmamahalan. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kung tuwir lamang ang tao'y nagninilay, nagbubulay, walang pusong masasaktan, walang isipang masasakitan, sapagkat lahat ay tuturo ng Ama sa'yo kung paano ka magiging galak sa buhay mo. Sa bawat araw, sa bawat segundo, at sa bawat hininga mo, taglay ang Espiritu na naghahari sa buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, sino ang kasama nyo? Ay, salamat. Marunong na talaga. Babalik po ako. Sino po ngayon ang nagpatahan sa inyo dito? Ay, salamat. Talaga pong, naragdagan po ba kaalaman nyo? Hindi po nagkulang. Hindi naman po nabawasan. Hindi naman po nahirapan. Salamat naman po. Ibig sabihin, may pakinabang. Kayo po kaya, may pakinabang na rin ang pawis ninyong tumatagaktak at pagpaypay nyo sa loob ng dambanang ito. Nawa po, may pakinabang na rin kayong nakakamtan at di lamang puro titig ng inyong mga matang nagmamasid lamang. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay na buhay, amen. Salamat po. Sabi po ng Tagalugar ni doon sa tinunguhan, magmamano ba eka? Nagpapamano ba eka? Alam ko po. Nagpapamano ba eka? Ay matanda. Bata pa pala eka. Matanda pa ako. Oh, eto po. Ilang taon na po ba kayo? 66. Matanda ka nga po. Pero ito po ang sasabihin. Siya po kunching po nagpapamano, hindi sa ganang katauhan niya ang nagpapamano. Sino po nagpapamano sa inyo? Sino po ang gumagawad ng Yung mga pagpalain ka ng Ama? Yung mga bata, Sino po? nagpapamano ako. Ako nagmamano sa tao. Yung Opo. Bakit po siya po kunching pinagmamano ka?
dahil ikaw kumbaga sa kwan ikaw ano tawag doon, yung hulog ka ng langit sa amin. Bumulusok po ba? Bumulusok po. Bumulusok po pala sa langit. Bag! Ganon po ba? Hinulog. Di, bumagsak po. Ay, puri. Dahan-dahan po ba? Diyos ko, atama ko. Dahan-dahan palang bumulusok si Apo Kunching. Hindi po. Ang nagahari pong banal na espiritu, yung po ang inyong ginagalang at nagpapamano. Hindi po si Apo Kunching. Sino po ba si Apo? Hindi po ba yung kataas-taasan? Ay, sino po ba si Kunching? Apo Kunching po. Si Apo po inugnay kay Apo, si Kunching inugnay sa kanya. Kaya po yung Apo ang minamanuhan. Hindi po si Apo Kunching. Hindi po si Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Di alam nyo na po, ba't minamanuhan si Apo Kunching? Hindi ka na po magtatanong. Kasi po pag nagpaliwanag noon si Apo Kunching, maaaring intrimitida ang babaeng ito. Hindi po ba? Ibig sabihin, salamat Ama, inakay mo siya sa dakong ito. Narinig niya mismo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Natanggap po ba nung patay yung panalangin? Natanggap yun, natanggap. Dahil kumbaga sa mayapanan siya. Po. De po tinanggap yung, teka po, ulitin ko yung panalangin. Ano po? Halimbawa ito. Panginoon, ako po ay tanggapin mo sa iyong kaharian. Panginoon, ako po ay pagharian mo. Panginoon, yung nananalangin po, yun ang pinananalangin niya yung sarili niya, hindi po yung namamat. Tinanggap. Huwag po kayong magagalit. Ano po? Sabi po, ituwid ko Di po ba? Maliwanag po, pinarinig. Panginoon, halimbawa lang po yung kasi hindi po pinatanda yung lahat ng binasa na yun Pero isang halimbawa po. Yan po, sabi ng Ama, Panginoon, sabi po nung bumabasa, tupi ko po, ano po? Panginoon, ako po ay tanggapin mo sa kaharian mo. Panginoon, ako po ay patawarin. Panginoon, pinapanalangin yung sarili niya, hindi po yung mamamatay. Sino po pinatawad? Siya po ba o yung namatay? Siya. Tama po ba yon? Hindi po, kayo, common sense po. Sige po, tama po ba yon? Mali yun. Dapat yung mamamatay ang... Ay, ano pong gagawin para matanggap yung mamamatay? Panalangin ng tao sa puso. Ay siguro po bago mamatay ay magsisi muna yung mamamatay. Ano po? Sapagkat kung patay na saka siya magsisisi, hindi po niya makakapagpigyas ng patawarin mo ako, Panginoon, tanggapin mo ako sa kaharian mo. Mamamatay na po wala na po siyang pakialam. Comatose na po. Di po ba? Mga mahal ko, maliwanag ang katotohanan. Kaya may Espiritu Santo para magtuwid ng hindi tamang gawa. At kaya may katotohanan para mapatid-batid po ang katotohanan. Sapagkat kung magbubulag-bulagan po ang tao at magbibingi-bingihan at magpapatay-patayan, mamamatay pong walang kabuluhan. Sapagkat kung ang ginagawa mo ay di naman po tama, bakit kapag gumagawa din, naghihirap ka lamang sa paggawa? Kailangan po ang ginagawa ay iyong tama. Alin po ba ang tama? Yung habang malakas po kayo, may pandinig, may mata, at may pagsasalita pang bibig, makapagsabi ng, Panginoon, tanggapin mo ako sa kaharian mo at patawarin mo ako sa lahat kong kasalanan. Ako naway tanglawan mo at maghari kang lubusan. Mabuhay ako ng ayon sa iyong kalooban hanggang wakas ng aking buhay. Amen. Kahit po dalas-dalas yun kung mula sa puso mo, ay totoo po yun. Dahil hindi po yun nabigkas mo na hindi mo binabasa kundi nagmula sa puso mo. Ngayon po, para taimtim naman, Panginoon ko at Diyos ko, sa aking kahinaan ako'y palakasin mo. Sa aking karamdaman ng kaluluwa'y pagalingin mo. Sa aking pong pagkakasalay mapatawad mo. Ako naway tanggapin mo sa kaharian mo at dooy ipiling mo. Hindi po ba yun ang marapat?
sa taong mamamatay, sa taong mabubuhay pa po. Anong panalangin? Panginoon, ako po ay buhayin mo ng ayon sa iyong kalooban, wag sa aking kagustuhan at kalooban. Makapamuhay nawa ako ng ayon sa iyong tuntunin at matupad ko ang iyong atas sa akin na habang nabubuhay, kita'y aking kilalanin. Amen. Buhay po ba ang Diyos?